manghihilot sa syudad ng Malaybalay sa Bukidnon na dinarayo dahil nakakapagpalakad daw kahit pa ng mga pilay at lumpo. To see is to believe. Hindi raw ito para sa mga mahihina ang puso. Pero sa mga nais gumaling, ganito raw talaga ang kanilang tiisin. No, ang tahon ako. Ang tahon mo. Mangisog ka. Ang binti ng nakasalang na pasyente na 8 taon nang hindi nakakalakad, pinisil at hinagod. Ay pa! Ay, nanay ko, tawag ko. Uy. Sa diin nga, napapahiyaw siya. Gay. Pero matapos ang hilot session, Alaka. Alaka. Hilak mas nanay, uy. Nalipay man, uy. ang pilay muli raw nakalakad. Ang ginang sa video, ang 70 anyos na si Nanay Tita. Mula Panabo, Davao del Norte. Ilang linggo makalipas ang kanyang pagpapahilot, heto siya, maayos na ngang nakapaglalakad. Pag-drop ko sa Katri, nakalakad na punta doon, saka pabalik. Hindi ko ma-imagine na makalakad ako wala nang sakit. Taong 2015, nung nagkaproblema raw ang mga tuhod ni Nanay Tita. Nakapadoktor ako, sabi nila, loss of fluid sa ligaments. Kung ano-anong gamot na raw ang kanyang ininom. Pag mag-inom ako, medyo marilib, pero pag hindi na, babalik. Hindi na ako makapaglakad ng maayos. Masakit masyado. Para may pampagamot at pampaopera, nagbenta sila ng 3 hektaryang lupa. Ang nagastos namin, mga 100 plus. Malaki-laki rin yung nagasto namin. Kaso, wala namang epekto. Hindi lang daw ang kanyang mga binti ang tila nabalda, pati na rin ang pag-asang makakalakad pa siya. Hanggang may napanood daw online ang kanyang mister. Marami siyang nakita doon na pagkatapos ng hilot, nakalakad. Kaya nitong nakaraang buwan mula Panabo, bumiyahe si Nanay Tita ng 5 oras pa Malaybalay City sa Bukidnon para magpahilot. Nang dumating kami, wala nang seremonyas pa. Higa na lang ako. No. Ang tahon ako. Ang tahon mo. Ay pa! Ay, nanay ko, tawag ko. Uy. Mas masakit pa sa nung nanganak ko. Sobrang kasakit. Ayer, asa. Pero sulit daw lahat ng kanyang iniyak at iniluha. Hilak mas nanay, uy. Nalipay man, uy. Pinatayo ako. Makalakad naman ako. Sa awa ng Diyos. Alaka. Alaka. Bidaw. Alaka. Hindi ko ma-imagine na makalakad ako wala nang sakit. Ligamentous laxity, ito yung mga litid natin. Usually nakikita siya all over our body. Sa shoulder, sa neck, sa tuhod. Sila yung mga pumipigil sa movement natin na masyadong excess ng movement. Laxity, yun yung dun nagsisoften or nanghihina sila. Wala pong lumalabas na studies na massage or acupressure alone can treat or cure ligamentous laxity. Pag mild lang si ligamentous laxity, they can heal on their own. Pero kung medyo masyado lang malala, dun na tayo nag-opt for surgery. Ang takbuhan ngayon ng mga gustong makalakad, si Cesar. Wala siyang klinika at ang nagsisilbi niyang pagamutan, ito. Nag-umpisa to sa patanbay-tanbay lang, pahilot-hilot lang. Tapos, pinasok ko lang sa utak ko na gano'n hanggang ina-apply ko hanggang totoo pala. Alas 7 pa lang ng umaga, dagsana ang mga magpapahilot. Wala. Si Cesar, walang aparato o anumang ginagamit na ointment o langis. Ang kanya lang instrumento, ang kanyang mga kamao. Okay? Hindi ko ma-explain. Napakasakit po. Okay? Tiniis ko yung sakit para gumaling. Sa dami ng araw ng nahilot ni Cesar, ang kalyo sa kanyang kamao kumapal na. Ito magmula, mahigit 10 taon na. Si Richard, dumayo pa mula Baguio sa pag-asang malunasan ang kanyang MND o Motor Neuron Disease na nakaapekto raw sa kanyang pagsasalita at pagkilos. Aray. Aray.
Si Richard halos mapaiyak din sa sakit habang pinipisil-pisil ni Cesar ang kanyang paa. Kung hindi nila isisigaw, kim-kim-kimin nila, wala, mahihilo sila, dapat pasigaw. Mas maayos na rin daw na naigagalaw ni Richard ang kanyang mga binti. Galing pa kami ng New Zealand. Malaking ginawa sa tulong niya na pagdating naman nito. Kasi sabi nga no cure, so nakikita ko na may improvement naman pala. Thankful kami na bigyan ng pag-asa. Hindi po siya talaga gagaling. Siya po ay incurable. May mga treatment pero ang treatment nito ay para lang mapabagal ang progreso niya kasi ito po ay isang progresibong sakit. Si Lola Francisca naman, nagrenta pa ng tricycle para mula Valencia City makapagpagamot lang kay Cesar sa Malaybalay City. Bugat kayo, di ko katindog. Dagma mangugugot, isan pagligo, di kaligo kay di ka barong. Nung una, kinakabahan daw si Lola Francisca sa sigaw ng mga pasyenteng nauna sa kanya. Ako lang antos ba? Kuan ko, maayo ko, ana. Anay, Hanggang ang kanyang halos lupaypay ng mga binti. Balik, ayaw, saha. Unti-unti niyang nagalaw. Kining duha, di ba na tatumulihok? Kadlawon pa ko, nagsige na kong, tingala sila, paka-paka, mama. Ito pong si Lola, meron siyang history ng trauma, nadulas or napalugmok. At simula noon, hindi siya nakalakad. So ito po hindi natin masasabi kung talagang ito po ay stroke or yung dahilan kaya hindi siya nakalakad ay dahil sa trauma. Kung yan naman po ay halimbawa dahil lang sa trauma, pwede po kayong gumaling. Hindi man sila bumalik doon sa dati na lang estado na normal, pero may mga significant improvement talaga. Hindi raw gaya noon kung kailan kakaunti pa ang pasyente. Ngayon, bawal na raw ang mag-walk-in para magpahilot kay Cesar. Dapat may schedule. Mistake ko talaga, kami kinokontrol na namin. Gaya ni Alvina mula Davao City na 2 buwan daw muna ang hinintay bago nakakuha ng slot. Si Alvina, 3 taon nang gumagamit ng tungkod matapos daw ma-stroke. 3 months di yun magtindog, hindi makabangon. Sa pag-asang manumbalik ang lakas ng kanyang mga binti, tiniis ni Alvina ang puwersa ng hilot ni Cesar. Mana, gilakaw. At nung sinubukan niyang humakbang pagkatapos hilutin, Alsaha higher. laking gulat niya nung nakapaglakad siya nang hindi na kinailangan pang magtungkod. Nasyak talaga. Itong ganyan, kita naman ka, wala ko nag-hold ato niya. May improvement after sa hilot. Kahit na po paralisado ka ng mga unang linggo ng pagka-stroke mo, sa mga susunod na buwan yan, makaka-recover ka kahit papano. Kasi ang ating utak naman ay may kasarinlan siyang kaparaanan para pagalingin yung sarili niya. Especially kung sasamahan po natin ng physical therapy at saka rehabilitation therapy. Pero saan nga ba natutunan ni Cesar ang kakayahan niyang ito? Si Cesar, dating may-ari ng junk shop, hanggang nagka-interes siya sa tinatawag na acupressure, tradisyonal na pamamaraan ng panghihilot mula sa traditional Chinese medicine na gumagamit ng pressure upang ma-stimulate ang point o parte ng katawan. Kasi pressure points man kami, pwersa lang talaga. Wala kaming healing, wala kaming laway-laway. At hindi lang daw ang di umano pagpapalakad ng mga pilay ang nagagawa niya. Kadalasan ginagamot yung mga may nerve damage, stroke, sciatic nerves, migraine, hindi makatulog, yung hindi makahinga, frozen shoulder. Bagamat may mga isinasangguni rin daw sa kanyang mga sakit na hirap siyang gamutin. Cancer, hindi kami gumagamot. Dialysis, nakakatiter. Bagong labas sa ospital, bagong opera, bawal. Kaya nga, mind over body. Hindi yan puro hilot tayo dahil sinasaktan ka. Ang target is, ginigising ko yung utak nila. Tinignan ko sa mga pagsusuri, most common side effects pag nagkakamali is usually lalong namamaga yung sumasakit ng lugar. Yung mga pasyente na mayroong mga deep venous thrombosis, ibig sabihin dati na may mga pagbabara na sa mga ugat nila sa paa at pag hinilot yun or minasahe yun, baka malipad yung bara na yun at kung mapunta siya sa utak o sa puso, you have a stroke or a heart attack. But that's a very rare. And usually practitioners are trained to avoid that. Placebo effect, the patient may feel better after a treatment, and it can be explained by possibly the wanting to get better. So because of that, it could invoke the production of certain neurotransmitters such as dopamine or the release of endorphins,
So a lot of it would be associated to pain relief. However, placebo effect does not cure the actual illness. Wala akong magawa kundi sila maniwala. Never ako nanghingi dito kahit piso. Kaya nga donation. Pwede po ba namin malaman sa isang araw, magkano po kayong rate ng... Basta malaki. 5 digit. Sa totoo lang talaga, kaya ko binibidyo yan. Gusto ko lang ipakita na kaya palang gamutin na walang gamot. Hindi ko alam kung paano yung monetize yun. Sabi ng anak ko, pa, pwede pala, kikita pala tayo dito. Kumikita kami kaya tuloy-tuloy na. Pero dahil tumatanda na si Cesar, kaunti na lang din ang kanyang kinukuhang pasyente ngayon. Ang kanyang kahalili sa gamutan, ang kanyang anak na si John. Napag-usapan din namin na tutulong na lang daw ako. Okay lang naman. It's a reflection of the poverty situation in the Philippines. Talaga hindi pa rin nare-resolve ang kahirapan at karalitan in the whole healthcare system. Yung iba nga kahit galing sa malalayong lugar pero talaga alam nila kasi na mahusay at mas mura. Sabihin natin abot kaya, tinatangkilik. 1. Sa hirap ng buhay ngayon at mahal ng gasto sa pagpapagamot, marami tayong mga kababayan, lalo na sa malalayong mga lugar, handang tiisin ang kirot at sakit para sa ginhawa, gaano man katiting ang pag-asa. Ito raw ang kinahuhumalingang bagong sugal ngayon. Pwede kang manalo ng milyon. Pero ito rin ang dahilan kung bakit dumarami ang mga nababaon sa utang. Ito ang pumupuyat ngayon sa ilan nating mga kababayan. At nagpapagising din sa kanila sa laki raw ng pwedeng mapanalunan. For almost 3 years, 2 million mahigit na po yung naparalan ako siguro. Yung pinangbili ko ng appliances, yung iba pinang-business ko. Isang sugal na ayon sa mga nakapaglaro, nakaka-addict. Naging addiction na po, na hindi ko na siya makontrol. Pero nang dahil sa online casino game na ito, naging kalat daw ang kanilang buhay. Nabenta ko ang kotse ko, ang dalawang motor ko, yung mga alahas ko. Ito ang scatter. Nice! Sa Zamboanga City, nakilala namin ang negosyante at bukonera o palasale sa mga beauty contest na si Cheska. Aminadong na-addict sa scatter na nito lang Enero niya nilaro. Naglaro po kasi dati yung kaibigan ko. Kapital niya lang kasi it's about 5,000 pesos. Then nanalo siya almost 70,000. Hindi katulad sa ibang slot machine games na kailangang magkakahilera ang magkakaparehong simbolo, sa scatter, may lumabas lang na 3 o higit pang magkaparehong simbolo. Kahit hindi magkakahilera, may katumbas ng premyo. Kung lumabas yung wild cards at nahulog yung 3 coins na may naka-indicate na scatter, doon yung malaking panalo. Nainganyo ako. First deposit ko po is 5,000 pesos. At sa kanyang unang sala, I won 60,000 pesos no first game ko. Straight po yung panalo ko, 70, 50,000, tapos 80. Nakabili ako ng water dispenser, nakabili ako ng TV. Pero hindi raw araw-araw Pasko. Tatalo din ako ng talo. Kaya nilalabanan ko yung ego ko. Deposit ako na deposit. Almost 70,000, 80,000 pa ang yung everyday na kapital ko sa laro. Sobra akong nalulog. Doon na lang umikot ang mundok, nagpupuyat ako. Paminsan hindi ako natutulog almost 2 days. Hanggang nawalan si Cheska ng oras sa kanyang mga racket. Kumikita po ako sa car wash, sa wifi, sa live selling. Bongga po yung makita ko yun. Pero habang yung nag-focus na ako sa laro, wala na po. Ang hindi napansin ni Cheska, palaki na pala ng palaki ang kanyang nawawaldas. Sa sobrang iniisip ko na babawiin ko yung mga natalo ko yun, nabenta ko ang kotse ko, ang dalawang motor ko, yung mga alahas ko. Dahil din sa scatter, nasira ang relasyon niya sa Briton niyang fiancé na taga-UK. Sinungaling ako, sasabihin ko pupunta ako sa kanila, pero yung real story wala naman pala kasi lahat ng pera binigay niya sa akin, nasukal ko din. Nangutang at nagbenta para may maipanlaro
sa wifi, online selling, then yung vendor machine na car wash, yun, nabenta ko lahat. One day, na-realize ko, ay, wala na pala lahat na naipundar ko. 3 months na talaga, naubos yung milyon. Dati-rati, may makita kang mga water dispenser dito at may mga malaking TV and nawala po talaga lahat. May makita kayo madaming bags dito pero ito na lang natira. Dati-rati puno po to ng mga shoes ko na mamahalin. Nawala po sila. Dati grabe. As in, sobrang comfortable ng buhay ko. Ngayon, iniiyak ko ng lahat. Si Cheska kasi, hiniwalayan ng kanyang fiancé. Big opportunity na sana binigay niya sa akin pero yun, tinake for granted ko. Baon na rin siya ngayon sa utang. Nasa 100,000 plus po yung balance ko sa utang. Pag hindi ka nakabayad, dinideath threat ka. Hindi na rin daw niya masuportahan ang kanyang mga magulang. Nagkasakit kami. Alam mo yung wala akong maibigay sa kanila. Yung feel ko parang useless ako na tao. Nagulat ba ako sa mga nangyari sa kanya? Wala talaga akong magawa. I don't want to cry. Kasi sinasabi ko talaga sa kanya na sayang talaga. Mine green pa only 250. Pero si Cheska, pilit ngayon bumabangon. Siguro mag-live selling ako ulit. Sa pamilya ko, I promise na this time, sa inyo na ako focus. Ang may bahay namang si Arlene, hindi niya tunay na pangalan, nitong Marso lang nagsimulang maglaro ng scatter. Tumaya po ako ng 100, tapos nanalo po ako ng 2K. Pero dahil nasilaw daw sa laki ng pwedeng mapanalunan, nilakihan niya ang sumunod niyang mga taya. Ginawa ko pong 500, baka mas malaki po yung panalo. Naipatalo ko. Nakautang po ako ng 5,000. Naipatalo ko din. Yung budget nga namin, doon na pupunta. Pambiling ulam, kinakash in ko rin. Imbis po may panghanda po yung anak ko sa birthday niya nung na hindi na po nahandaan dahil po yung pera nagastos din sa pagsusugal. Dahil sa sunod-sunod na talo, naging mainitin daw ang kanyang ulo. Balisa po siya tapos nagagalit agad siya. Ilan sa ipinansugal niya, ipinangutang pa niya hanggang isang araw. May mga tumatawag sa akin na naniningil ng utang. Sinabi ko sa kanya, sabi niya meron daw. Sabi ko, saan mo ginamit? Nagsinungaling po ako. Sabi niya po kasi sa akin, nag-invest daw siya sa online. Yung asawa ko po yung nagbayad. Pero dahil desperado raw siyang mabawi ang mga naipatalo sa scatter, nagsabi po ko sa asawa ko na hingi sana ako ng yung puhunan po, magtitinda-tinda. Binigyan niya po ako ng pera na 20K. Ano yan? Pero ang mga kasinungalingan ni Arlene, nabuko ni Mister. Nagalit po ako Hindi ako siya makita. Hindi ko siya kinakausap. Hiwalayan ko na sana. Ang hirap kumita ng pera Tapos susugal na lang. Alang-alang sa kanilang anak na naig pa rin kay Jerry. Hindi niya tunay na pangalan ang pagpapatawad. Na-realize ko rin, sir, baka magbago siya. Tsaka mahal ko rin po talaga Pero si Arlene, hindi pa rin tumigil. Sunod na nangutang sa kanilang mga kamag-anak para meron pa rin siyang maipang-scatter. Isip ko pag nanalo po, kung makakatulong ako sa gastusin. At sa pagkakataong ito, ang kanyang naipatalo, 70,000 po. Galit na galit po ako sa kanya Hindi mo pwedeng galawin yung pera ng bata yan Sinagad ko na lang po yung savings namin na natitira para pambayad dun sa mga inutangan niya ulit. Sarili ko na lang iniisip ko, hindi ko na sila inisip. Parang naging addiction na po, na hindi ko na siya makontrol. Ako nga, hindi nagsusugal Sabi ko sa kanya, tapos ikaw nasa bahay ka lang, susugal ka. Hindi mo nakikita yung sakripisyo ko. Kahit na day off ko, pumapasok ako para malaking sahod namin Tapos isusugal mo lang. Hindi ko naman pinangarap talaga na mag-aasawa ng nagsusugal. Pinagsisihan ko po yung nagsinungaling ako, nasayang yung pera, ang hirap-hirap kitain. Yung sinugal ko lang. Nagsorry po siya. Sabi niya, hindi niya na uulitin ulit. Magbabago na daw siya. Mapapatawad pa kaya ni Jerry ang misis niyang addict sa scatter? Pag inulit mo pa talaga, ihiwalay na kita, hindi na kita babalikan. Kahit may mga anak tayo. Meron kasing tinatawag na gambler's fallacy, wherein na kapag nagpusta ka, sabihin natin talo ka sa pusta, iniisip mo na, ay, dahil natalo na ako,
susunod na pusta ko, mananalo na ako. So, pupusta ka ulit. Sasabihin, biglang natalo ulit. So, gagawin mo ulit. Una sa lahat, kailangan silang ilayo dun sa mga kung saan sila addict. So, kapag hindi mo kayang kontrolin na ang pagpupusta, kung hindi makuha sa simpleng counseling, usually therapy talaga sila. Ilalagay sila sa isang rehab center para maagapan yung kanilang addiction. Para mabayaran ang mga utang, nagtatrabaho ngayon si Arlene bilang service crew. Nagbabago naman po siya. Hindi na siya madaling nagagalit. Bumabawi-bawi na po kami. Nagpapasalamat ako sa kanya kasi kahit ganito, hindi na po ako iniwan agad. Hindi po niya ako sinukuha. Definitely, no, walang nananalo at yumayaman sa pagsusugal. Kasi una, pag nanalo ka sa sugal, gugustuhin mo ulit sumugal. Easy money na tinatawag. Pangalawa, kapag natalo ka naman, gugustuhin mong bumawi at gagawin mo ang lahat ng paraan para manalo ulit. Mag-invest sa mga mature na paraan. Kung meron namang sapat na pera, no, maaari na lamang mag-save at magtabi dun sa mga bagay na importante. Pero meron din kaming ibang nakapanayam na naglalaro ng online game na ito na nakontrol naman daw ang kanilang sarili sa paglalaro. Wala namang masama, basta bibigyan mo ng kontrol sa sarili mo. Tapos kapag malas, tigil na. Meron akong goal kada araw. Kapag kunwari talo ako ng 500, out na ako nun. Kasi hindi natatapos sa sugal eh. Yung mga diskarte ko, pag nanalo na ako, kinaka-shot ko na agad. Yung extra pera mo lang yung pangsusugal mo dapat. Ang online game platform na pinaglalaruan nila Cheska at Arlene nakikita sa official website ng PAGCOR. Ibig sabihin, sila'y lisensyado. Nag-email ang aming team sa namamahala, nagpo-promote ng online game na ito para hingan ang kanilang komento sa mga kaso ni Cheska at Arlene, pero hindi sila sumagot sa aming mensahe. Pero sa aming pananaliksik, maraming sites kung saan pwedeng maglaro nito. Sinubukan naming hingan ng pahayagang PAGCOR tungkol sa mga kaso ng pagka-addict sa online game na ito. Pero hindi muna sila nagpaunlak ng panayam dahil abala pa raw sila sa kanilang relief operations dahil sa bagyong Karina at ng Habagat. Huwag nyo na pong subukan kasi madasira lang ang buhay nyo. Wala pong yumayaman sa sugal. Sa mga kagaya ko pong mga nanay po, itigil na lang po kasi nakakasira lang po ng pamilya. Maski anong sugal, pwedeng maging bisyo. Nasa iyo kung paano mo makokontrol ang iyong sarili para ang buhay mo hindi maging sabog at kalat. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.